Magandang araw po, hapon at gabi po mga karinto kabayan. Ito pong muli ang inyong lingkod upang pag-usapan po natin yung latest update po sa napapabalitang magaganap po sa darating na July 5, 2025 po sa oras po ng alas 5 ng umaga dito po sa Japan. Panoorin po muna natin itong video po na to na in-illustrate po ito sa YouTube eh. Habang nagsasalita po ako, saka ako po sasabihin po sa inyo. So ito po yun, panoorin po natin. Ayan po, sa kasalukuyan po, ayon po sa balita, halos sa 900 na po ang pagyanig na nararanasan ng mga nakatira doon po sa Toraka Island po, ayon po sa mga tao ng isla. Hindi na, ito sa Japan po ito, hindi na po sila makatulog dahil na rin po sa labis po nilang labis po nilang takot po kasi araw-araw po ba naman binabayo po sila ng pagyanig na lindol po eh. Ang pahayag naman po ng gobyerno po nila, wala pa naman pong so far na infrastructure na nasisira po sa kanila, bukod po sa siyam na raan po na pagyanig na naranasan po nila mula ng June 21 hanggang sa kasalukuyan po. So, ito po, pambihira pong nagaganap po sa kanila to kasi biriin nyo, 900 po na pagyanig sa loob lamang po ng 2 linggo po pala mula ng June 21 hanggang July 23. Ngayon po yan matatandaan po natin na nakaraang taon po ay niyangnig din po ng Central West Coast ang Japan ng 7.6 magnitude na kinamatay po ng 600 po na tao. 600 na tao po o 6 ayun, mga Hapones po. At sino po ba naman yung makakalimot sa naganap po sa kanilang lindol po ng March 11, 2011 po na halos ang namatay po yata sa kanila more or less 18,000 po eh. Niyanig pa naman sila ng 9.0 eh. Yung northeast part ng Japan at nagdulot po ito ng malaking tsunami po sa nasabing lugar. Dahil lang po yan para magkaroon po sila ng tatlong nuclear meltdown. Tatlong nuclear meltdown sa Fukushima nuclear power plant po. Dahil po naging viral po yung book po ni Ryo Tatsuki na sinulat po niya to ng 1999 po eh. Labis itong kinabahala ng mga tao kaya tulad po ng mga sinabi ko sa mga nakaraang video ko, yung tungkol din po dito sa sinulat po ni Ryo Tatsuki, halos 85% na po ng mga turista ng Japan na nag-cancel po ng kanilang reservation flight dahil nga po sa labis sa pagkatakot. Siguro hindi lang po ito sa Pilipinas, hindi lang po ito sa Japan, kundi sa Pilipinas na rin po eh. Kung napansin po natin na bigla pong bumaba po yung tourism po natin just recently lang po. Dahil siguro po, effect na rin po ito kasi ayon po din sa panaginip ni Ryo Tatsuki, damay po yung Pilipinas po dun. So ganito po, dahil nga po sa manggabok po na ito, kung sa sinasabi nagkaroon po ng malakas na lindol, mas malakas na lindol po, magkakaroon po ng mas malakas na lindol kumpara mo sa 2011 po at mas malalaking tsunami sa Japan. Ayon po sa may akda, lulubog po ang maraming syudad po sa Japan sa ilalim po ng dagat dahil po sa pagsabog po sa ilalim ng dagat o isa pong pagsabog ng bulkan sa loob po ng dagat. Ito po, sa lawak po niya, o sa lawak po ng pagsabog, magdudulot po ito ng mega tsunami na aabot po sa Taiwan at sa Pilipinas. Sa huli po, sinabi rin po ni Ryo Tatsuki na huwag pong lubusang maniwala sa kanyang naisulat dahil nga po makinig pa rin po sa mga nakapag-aaral na pagsuri po ng pag-aaral po sa lindol. Wala naman pong tao na gusto pong mangyari ang mga bagay nito hanggat maaari po ay walang bansa makaranas ng ganitong kalamidad, lalo na po sa ating bansa. Just recently lang po, yung pag-aaral po ng Japan, yung tungkol po sa Nankai True. Yung Nankai True po kasi, bahagi po yan sa ilandan. Tignan ko po rito sa may Tignan po natin kung mapapass forward po natin. Playback speed. Ito po. Yung ito ay po natin.
Wait po. Ano natin. Ayan. Yung ano po kasi, ito po ang Japan eh. Ito ang Japan, ito po. Hindi po Yung just recently po, meron po pag-aaralan Japan about sa sa Nankai Nankai True na magkakaroon po daw ng mega thrust earthquake na lagi pong nagaganap yun every 100 to 150 years po. Sa ilalim po ng lugar na yun, matatagpuan po yung Taiwan. Taiwan, ito po yung Taiwan. Bandang Taiwan po, ayan po, Taiwan, tsaka Pilipinas po. Ang worst scenario po nila na estimated po na masasawi, kung ito po kasi yung Nanjai-true Nanjai-true, ito po, natuturo po sa inyo. So yun po yung Nanjai-true. Ang worst na scenario po nila dyan, yung Japan tectonic plate po nila. Sa atin po kasi dito tayo Philippine tectonic plate. Yung nakita niyo po yung arrow, di ba? Yan. Tapos ito naman yung Eurasia. Eurasia tectonic plate, yan po banda yan. So, ganyan po yan. So, ang sabi po dyan, ang estimate na masasawi po dyan, just in case po magkaroon po ng, magkatotoo na po yung pag-aaral po nila na gagalaw po yung Eurasia tectonic, tsaka yung Philippine tectonic plate po. Tectonic plate. Ang tawag doon, Philippine Sea Plate po, tsaka yung Eurasian Plate. Yan po yung yan po yung magti-trigger po ng yung sa Nankai True na magkakaroon po ng mega. Dito po yung banda. Ito po yung Japan Japan. Tapos Taiwan. Imagine niyo na lang po kasi naka-video. Naka-video po siya. Tignan niyo po yung cursor. So po ito yung Japan, taas po yan Japan, Philippines, ito po yung Philippine Sea, tapos ito po yung Taiwan. Ito po yung South China Sea po kasi. So, ang estimated po nila na mamamatay po dyan, halos 298,000 po. At 2.35 million buildings ang masisira po niyan according po sa report na ni-report din po ng NHK World Japan. NHK World Japan, itong last 2 days lang po. Pagkakasabi po daw nila ito po kunyari yung Philippine Sea. Ito po yung Eurasia, tapos ito po yung Philippine Sea. So ano po yan lagi po nakasubduction po palagi yung tingnan niyo po nakasubduction po kasi palagi yung Philippine Sea. Dito po sa Eurasian, sa Eurasian plate po. So every year po meron po siyang paggalaw po yata ng 5 cm po yata, o 5 cm per year. So, syempre dumadaos po yan, di ba? Dumadaos-tos. Meron po yung time na kumbaga parang may stress po siya kasi hindi na po gumagalaw. Pipitik po yan. Pag pumitik po yan, yun po yung magkukos po. Yan, yung Philippines, ito yung Eurasia plate. So, every year, po yan, gumagalaw po yan ng 5 cm. So, kapag nagkaroon na po ng tension dyan, yung hindi po gumagalaw, dahil sa siguro masyadong matigas o hindi po madalas yung smooth po yung paggalaw ng Philippine Sea, pipitik po yan. Pag pitik po niyang ganun, yun po yung magkukos ng earthquake. So pag nagkaroon po ng earthquake yun din po yung magkukos po ng tsunami. So ang sabi po nila dito, yung po daw, yung Eurasia plate po daw, tsaka yung paggalaw po na yan, yan po yung magkukos po ng megathrust earthquake sa Japan. So, ang mamamatay nga po dyan, almost 300,000 yung building po. Baka yan din po itinuto. Yung kay naman po, ang kay Rayo Tatsuki naman po, dyan din po siya banda ang panaginip po niya na nilagay po niya way back 1999. Ang panaginip niya po dyan, in between po ng ang panaginip po niya magdudugtong-dugtong po doon, Hong Kong, Pilipinas. Saan po ba yung Hong Kong? Parang dito po yata ang part ng Hong Kong no? Alam ko dito yung part ng Hong Kong, mauna sa Taiwan So, magdidikit po daw yan, magkakaroon po ng bagong isla na magdudugtong po sa Japan, Thailand, Hong Kong, tsaka sa Pilipinas. Imagine niyo po yung catastrophic po na magano po niyan na idudulot po niyan kung magtutuloy, kung sakali nga na magdidikit-dikit po yan, di ba po ba? Malalaking, pong mga lindol po yan. Nakita niyo po yung malalaking paglindol po yan at saka malalaki pong malaking tsunami po talaga yan. At totally po talagang ang iba pong mga city po natin baka lumubog nga po at maging dagat po sila katulad po ng mga nakikita po natin pangyayari sa mga nakaraang panahon, yung mga dating nasa taas, sila po yung mga nasa ilalim, kaya nga sila yung mga old ruins Baka ganun din po yung mangyayari po sa susunod po na panahon.
Kung hindi man po kung 100 to 150 years po yan, sinasabi po ng sa Nanjay, Nangkay. So 1946 po yata nangyari po yun o something like that po yata. Tignan po natin sa kung 200, ay hindi, ay hindi na po pala to kasama. So ang pagkakasabi po nila parang 30 years from now, kasi nabilang na po nila. 39 years from now or 50 years or 80 years from now, baka gumalaw na po yan. So nakakatakot po siya pero wala po tayong magagawa. Ganun po talaga, nag-e-evolve po ang ganyan po talaga yung mundo. Napaka-fragile po eh. At ganun din po yung mga buhay po natin. Fragile din po yung buhay natin. So, yung mga tao po sa Japan po ngayon, syempre natatakot po sila. Ang kinaganda naman po sa Japan, yung mga tao po sa Japan, kapag may mga ganyang balita, hindi po nila tinitake for granted. Siniseryoso po nila yan. Kahit nasabihin po natin yan, sinulat lang po yung sa manga. Kahit pa paano po, meron po silang mga precaution. Siyempre, kapag mga ganyang mga calamity, ang inuuna po nila dyan mga pagkain inumin. Kasi kapag nagkaroon po ng ganyang kalaking baha o kalaking tsunami at nagkaroon po ng paglindol, siyempre wala pong kuryente yan. So unahin po nila dyan, kandila, ah, pagkain, tubig. Yan po yung pinaka-prime survivor po ng tao. So, ingat-ingat na lang po, just in case po kung ano po mangyari, makasama po natin, pamilya po natin, lalo na po kung nandiyan po kayo sa Pilipinas. So, iwasan po muna natin at lagi po tayong manalangin sa ating Panginoon Diyos na gabayan tayo ang ating sambahayan po. Kung wala po tayo sa Pilipinas, yun, paalalanan po natin sila na kahit pa paano po magsama-sama po muna sa ating tahanan at huwag mo kalimutan na dumalo sa mga pagsamba o simba sa inyo, sa amin, pagsamba, para naman po maprotektahan po tayo. Kung dumating man po ang pagkakataon na talagang wala nang magagawa ang tao, dahil talaga nandiyan na po ang pagkawasak, dahil nasulat naman po yun sa Biblia, wala po makakapigil po yan. Panginoon Diyos po kasi kapag sinabi po niya, yan po hindi niya kayang baliin. I mean, yung hindi po niya kayang magsinungaling. Yan po yung katangian ng ating Panginoon Diyos. Pag sinabi niya, magaganap po yun. Kaya niyang tapusin ang buhay ng tao. Matapos po niya yan. Kung maalala niyo po yung Bahangguno, marami po siyang tinapos na buhay ng tao po nun. Dahil nga po sa kasalanan, sa bigat ng kasalanan ng panahon po ni Noe. Di ba po ba? Hindi po ng panahon ni Lot. Wala po siyang maliban po sa pamilya po ni Lot. So, yun lamang po. In-update ko lang po kayo na yun nga po, nababasa ko nga po. Ang dami po kasi naglabasa ng mga balita na naman. So, kasi masyado na inaabangan yung July 5. Although dapat hindi nasasabik sa July 5 dahil kung magkatotoo po yun, talagang sobrang devastation po sa buong yung buong mundo po yun. So, yun lamang po at ingat po tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat at yes, weekend na po, pahinga po bukas at sa Sabado po. Ingat po tayo at peace from Chris.